Ate, kung mapapansin niyo po yung team natin, it was really distributed to Luzon, Visayas, and Mindanao. So strategically, we handpicked some of the governors to be part of the team of ang Pusong Agila. Sa tingin ko po na ito po, mga nakasarapan nyo is makakasama natin sa tunay na hinangad natin na pagbabago. At I believe na sa tulong po ng mga ito, magagawa po natin yung imposible na magiging posible na po para sa ating pangarap sa ating mahal na Agila. Okay, so points lang, kukunti lang naman yung agenda ko for running for the national president. Okay, first is organizational structure. So I believe that it's about time na i-reorganize natin ang structure ng organization. Since 1979 po, hindi na po nabago yung structural ng organization natin. Kaya po nagkakaroon tayo ng problema ngayon sa territorial processing at saka mga clubs and region natin. Sobra-sobra na. 1979, ilan lang po ang mga members natin ngayon doon. Pero ngayon, as of now, we have 450 strong region all over the world. So kung titingnan po natin, the same old structure ay ginagamit po natin sa organization natin. Kaya nagkakaroon tayo siguro ng konting problema. So we have to adjust. We have to adapt on the new changes ng organization natin kasi hindi po tayo kumukonti, but patuloy po tayo dumadami. So I believe that is the first and important na gawin natin na may restructure natin organization. Okay? Next is, ito yung pinaka-importante, moral and welfare. So, sabi natin, strong brotherhood. Pero kung titignan natin po ngayon, mas marami na yung activity natin outside of the brotherhood. Let thou be the awakening para sa ating mga members natin or especially to the leaders that we should always umpisan natin na bigyan naman ng pagpapahalaga ang lahat ng mga members natin. Bigyan natin sila ng priority, sabi niya. Like for example, sa mga debt assistance. Okay? Having a debt assistance that you will claim for long days, sabihin natin, may 3 months, may 5 months pa minsan na nakukuha. And even the medical assistance na dapat, sabihin natin na pinapriority natin ay binibigay sa ating mga members at para ma-feel nila, maramdaman nila na isa silang tunay na Agila. So gagawin po natin yung moral and welfare natin within the organization, we have to strengthen it. Di ba? So kung meron man tayong collection like for the burial assistance natin for 200 pesos, ay gagawin po natin doon, ipasok na natin siya agad sa trust fund. Hindi pwedeng galawin ng kahit sinong national president. So presidente, meron naman tayong Alalayng Agila, chairman. Di ba? So, hindi na kailangan ng marami requirements. ID lang, para pag may namatay, bukas kagad may ibibigay na. Ibibigay na natin kagad. Same thing with the medical assistance. Lagyan po natin ang mga panisya, yung medical assistance natin, kung gaano kalaki ang pwede nilang matanggap sa organization. Imagine po natin yung 200 pesos na binibigay natin. And if you will compute it, sa 100,000 strong members natin, that is already 20 million. Hatiin na lang natin. 10 million para sa burial assistance natin and 10 million para sa medical assistance. I believe, malaki na po may tutulong nito at mabilis natin, sabihin natin, mapaparami pa ang mga members natin na sipagin lalo sa pagso-social civic activity. Okay? Next is support system. Sa tingin ko po, it's also high time that we create a support system from the national, region, and to the club. Okay? Bakit po?
Ang hirap po ng members ay nanggagaling nag-umpisa sa club. Recruitment, processing, everything, then ipapasa natin sa region. Where, from the region naman, i-consolidate ang data, collections, and further it forward to the national. Pagdating sa national, nakalimutan na tayo sa baba. Okay? So gagawin natin yan. Kung ang nagtatrabaho ay nasa baba, at ihahatid lahat ang pondo pagdating sa taas. Tayo naman ngayon sa taas, ibabalik natin yung pondo sa baba para mas sipagi pa po sila na magtrabaho. Bigyan natin sila ng mga free medical assistance or medical activities, mga solar light or any projects that they want para tuloy-tuloy po ang proyekto ng mga club. Pag tuloy-tuloy ang proyekto ng club, sa tingin ko, marami ring makakakita ng mga new members na papasok sa organization. Pag marami nakakita, marami ring gustong sumali sa Agila. At pag marami sumali sa Agila, mas lalaki ang revenue ng organization natin. So it's just a cycle. Paikutin natin yung pondo. Support system. Supportahan natin lahat yung nasa baba. Same thing din sila, sinusuportahan din nila tayo sa taas para ma-profile natin ang organization. Okay? Next is full and total disclosure. Basang-basa na ngayon sa atin yung transparency. Pag sinabi mo transparency, hindi ko na alam kung ano ibig sabihin ng transparency. Okay? So now, it's not transparency but a full disclosure. Kung dati, kailangan mo maghintay ng 3 buwan para makita mo ang financial statement ng organization. Ngayon, hindi. Every month, we will be posting on the social media and to the board. Doon, pagpasok mo pa lang sa opisina ng Agila, makikita mo doon, nakalagay sa tarpaulin kung ano yung pumasok na pera, ano ang lumabas na pera, at what is in the cash on hand or cash on hand. Sa tingin ko, pag ginawa po natin yung kuya, mawawala ang agam-agam ng lahat ng mga membro natin. Dahil nakikita na nila ngayon kung saan napupunta yung pera. Tama po yung sinabi ni Kuya Franco kanina, ni Kuya ENDP. We will also support the Luzon, Visayas, and Mindanao to include the Vice President, yung ENDP natin.